Hoy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So for today's video mga kamots, mag-install tayo nitong motorcycle visor para sa Yamaha Mio Sporty natin na si Bree. So bali ito yung headlight cowling niya. So bali tinanggal na natin mga kamots, pati yung headlight lens. So kasi magkakabit tayo nito visor. So huwag na natin patagalin kaya mga kamots, simulan natin ang installation. I-install nito mga kamot. So, bali ayan. Kung makikita nyo, meron siyang butas. Binatasan ko na yan mga kamot. Gamit yung mini grinding tool natin. So, nung binili kasi natin sa Shopee mga kamot is walang butas. Ayan. So, meron naman siyang mark kung saan siya bubutasan kaya hindi na tayo nagkamali. So, ito pakita ko na lang sa inyo yung ginawa kong pagbubutas dito sa visor. At dito nga mga kamots ay bubutasan ko yung binili natin visor sa Shopee. Ayan, so tinanggal ko yung balot and then yan, yung mga markings ng bubutasan mga kamots, meron na yan. So hindi na tayo magkakamali dyan. So bubutasan na natin siya gamit yung mini grinding tool natin. Kasi mga kamots, sa totoo lang, gaya ng ginawa natin kay Blackibit dati ng pagkakabit ng visor. So hindi ako nasasapatan sa ididikit lang siya. So gusto ko nakapix siya sa mismong motor natin mga kamots. No? Kaya we decided na butasan din siya mga kamots. Gaya ng ginawa natin sa visor ni Blackibit dati na ginawa natin. Ayan. So para may tutornilyo natin siya mismo dun sa headlight cowling niya. Ayan. So sa mga hindi pa nga pala nakakapanood ng video natin mga kamots about sa ginawa nating installation ng visor para kay Blackibit. So ayan yung video mga kamots, no? So panoorin nyo na lang yan para sa mga naka Honda Beat FM version 2 na gusto magkaroon ng idea kung paano mag-install ng visor. So ayan po yung video. Ayan, sana panoorin nyo. Ayan, so bali nabutasan na nga natin yung kabilang side ng visor mga kamots. And then ayan, chinecheck ko yung shoot na shoot ba yung tornilyo. Ayan. Ayan, so pasok naman siya mga kamots. So mahirap din kasi yung masyadong malaki yung butas, so baka magkamali tayo. So ang tips ko lang sa inyo mga kamots, kung bubutasan nyo yung visor, so make sure lang na medyo alalay lang kayo sa pagbubutas, huwag nyo masyadong lalakihan. Litan nyo lang yung bubutas mga kamots, no? Then sukat-sukatin nyo kung papasok na ba yung tornilyong ilalagay nyo para hindi siya ganon kaluwag. Kasi ang tendency mga kamots, pagka maluwag yung masyado malaki yung butas na ginawa nyo dito sa visor, ang tendency pag kinabitan nyo ng tornilyo hindi nyo nasukat yun, so masasayang lang, aalog-alog lang yung visor niyan. So dapat kapag magbubutas kayo, make sure lang na sukatin nyo muna yung tornilyo kagaya nyan para pag sinuksok nyo yung tornilyo mga kamos, malalaman nyo kung mahigpit yung kapit nya. So ngayon mga kamos, bali ito yung pinaka headlight cowling nya ni Bree Yamaha Mio Sporty natin. So bali sinukat ko na yan mga kamots. Ayan, kasi ang gagawin natin dito, hindi lang natin siya ididikit ng adhesive. Kasi possible kasi kapag ka-adhesive ang ginamit natin, pwede matanggal. Ayan, katagalan. So gagawin natin, i-fix na natin siya mga kamots. So kagalan to ng ginawa natin paglalagay ng visor kay Blackibit dati sa Honda Beat MI version 2 natin. This time mga kamots, mag-install naman tayo ng visor dito sa Yamaha Mio Sporty natin kay Bree. So ito nga palang visor na to is in-order pa natin from Indonesia mga kamots, no? So medyo matagal-tagal yung dating niya, siguro I think mga 1 week bago dumating. Ayan, kasi dadaan pa yun sa customs. So ayan, so yung price nito mga kamots, wala pang 300 pesos, so mura lang. Ayan, pang Mio Sporty talaga to mga kamots. Bago ko siya orderin, tinignan ko muna yung review kung sino na yung mga nagkabit nito sa Mio Sporty. So swak na swak naman to sa Mio Sporty mga kamots, no? So sa atin, gagawin natin siyang fix, tutornilyuhan natin siya mga kamots, kaya natin siya binatasan. Ayan, so bali itong cowling natin mga kamots, minagkaan ko na yan ng itim na pentel pen. Ayan, dalawa magkabila, kasi bubutasan natin yan gamit yung mini grinding tool natin. So simulan na natin. Okay, sa part nga na ito mga kamots ay sinisimulan na nating butasan yung pinaka mismong headlight cowling na pagkakabitan natin ng binili nating visor para kay Yamaha Mio Sporty natin. Ayan, so bali nabutasan na natin siya mga kamots, magkabila. So bali ang gagawin na lang natin dito, lalakyan natin yung butas, yung magkakasya yung tornilyo
from visor papunta dito sa cowling. At after nga natin mabutasan mga kamots, ayan nga niluluwagan o nilalakihan ko na lang yung butas para yung tornilyong ilalagay ko dyan mga kamots ay siguradong magkakasya. Ayan. So napakalaking tulong sa akin ng mini grinding tool niyan mga kamots, no? Kasi tulad niyan nagagawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin sa motor ko gamit yan. So yan mga kamots, bali na lakyan na natin ng butas yung ginawa natin dito sa headlight cowling natin. So pasok naman itong tornilyo yung ginawa natin, itong tornilyo natin. So pasok naman siya. Ayan. So hindi ko lang masyadong nilakihan kasi baka lumuwag. Ayan. So ito pala yung tornilyo natin gagamitin mga kamots, stainless Allen bolt. So actually mahaba yan mga kamots, pinutulan ko na lang para hindi siya tumama doon sa pinaka headlight sa may panel gauge assembly. Kasi pagka hindi kasi natin pinutulan yun mga kamots, possible na tumama pag in-install na natin yung headlight cowling dun sa panel gauge assembly. So kaya ang ginawa natin, pinutulan natin to. Ayan. Pinaiksi natin para lang wala siyang tatamaan pag in-install natin. Ayan. So bali install na natin yung visor natin dito. A few inches later. So yan mga kamots, bali nakabit na natin yung visor natin. Then nilagyan na rin natin siya ng Allen bolts. So ang gagawin na lang natin mga kamots, nalagyan natin siya ng lock nut. Ayan. So meron tayong dalawang lock nut dito mga kamots. Dito basta ordinary natin, meron siyang lock sa loob. Kaya siya tinawag na lock nut. Ayan. So ito lagi yung ginagamit ko para mas mahigpit yung kapit niya doon sa tornilyo mga kamots, no? Hindi siya kakalas. Ayan. So kabitan na natin ang lock nut sa likod. Ayan. So bali nakabit na natin mga kamots yung visor natin. Then yung lock nut sa likod. So konting tips nga lang para sa inyo mga kamots, kapag magkakabit kayo ng ganitong visor sa kahit anong motor nyo, or lalo na sa Yamaha Mio Sporty. So wag nyo lang hihigpitan masyado itong lock nut mga kamots, no? Alalay na sa paghigpit. Pag naramdaman nyo naninikip na siya, so okay na yun. Kasi tendency kasi mga kamots, pagka masyado nyo hinigpitan to, pwede mabasag yung visor. So masasayang lang yung pagod nyo, yung effort nyo. Kaya alalay na sa paghigpit. Ayan. So yan, so ginawa natin mga kamots, hindi natin masyadong hinigpitan. Pero minake sure natin na hindi siya makakalas. Tsaka lock nut naman to mga kamots, hindi talaga to basta-basta makakalas. So ang gagawin na lang natin, babalik natin yung headlight lens, then isasalpak na ulit natin to sa motor natin. So yan mga kamots, bali nabalik na natin yung headlight cowling natin. Then ito na yung visor natin. As I expected mga kamots, hindi siya tumama doon sa panel gauge assembly sa loob. Kasi pinutulan natin yung tornilyo. Kasi kung di talaga natin puputulan yan, may possible na tumama. So hindi siya mag-fit. Ayan. So ganyan yung itsura niya mga kamots. Meron siyang awang dito. Ayan. So parang kagaya lang din sa Honda Beat na ginawa natin mga kamots, no? Ito naman para sa Yamaha Mio Sporty. Ayan. So ang ganda niya mga kamots. Bumagay naman siya kahit na yung kulay ng pairings natin is gray. So gray, matte gray black pala yung two-tone yung ano natin, yung kulay ng motor natin mga kamots. So talagang bumagay siya. Ayan. So again sa Shopee ko lang in-order yan mga kamots. Wala pang 300. So yung link ng product na to nasa video description. Check nyo na lang mga kamots sa mga gusto nyo mag-install ng mga ganito. And then sana maging reference nyo yung video na to kung paano ang tamang pag-install ng ganito. Kung gusto nyo siya na nakapix, actually pwede naman siya nang ididikit lang mga kamots gamit yung adhesive na kasama nito. May kasama kasing adhesive to, pero ako kasi hindi ako nasasapatan sa adhesive lang, gusto ko yung nakapix siya. Ayan. So tulad nyan, hindi siya basta-basta matatanggal. Unlike sa naka-adhesive lang, pwede kasing hugutin lang yun, then wala na. Then may possibility na kapag sa sobrang lubak matanggal din siya katagalan, no? Ayan. So ito fix na yan mga kamots, naka-tornilyo. Ayan. So ang ganda ng forma nya, stainless bolts yung ginamit natin. So nag-i-stock talaga ako nito mga kamots, lalo na pagka may mga works ako na katulad ng ganito na kailangan ng tornilyo. So stainless yung ginagamit ko talaga. Ayan. So dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kamots. Sana may natutunan kayo sa pag-install ng ganitong visor sa Yamaha Mio Sporty or Yamaha Mio Salty, ano man yan, parehas lang naman yan. So sana may natutunan kayo mga kamots, no, sa tamang pag-install ng ganitong visor. Hanggang dito na lang. Stay safe, ride safe always. Peace out.